To the commander, can you give the order to take us pahinga? Secretary Delvin Lorenzana, Secretary Hemborgenes Esperon Jr., General Ricardo Visaya, Lieutenant General Eduardo Anyo, Lieutenant General Romeo Tanalgo, Major General Angelito De Leon, the officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, kasama ko sa trabaho sa gobyerno, my countrymen. Hindi na makauwi. By land na ako makauwi nito. Anyway, I am making the rounds all over the Philippines, magbisita sa mga kampo, mga militar. Una niyan is baka paabutin talaga ako ng Panginoong Diyos hanggang 6 years. So, I will be your president for 6 years and you should know me. Ang tatay ko po ay sundalo. Sila yung mga earliest pag-retire after the war. Pumunta dito ng Mindanao. Notably sila Cabigong Lianos, Davao del Sur noon. Yun yung mga military na kasabay ng tatay ko na pumunta ng Mindanao for the greener pasture, para sa pamilya. At mahirap lang sila doon sa Cebu. Wala naman silang lupa. At ang tatay ko decided to migrate. But I am mixed. Ang nanay ko taga roon. Meron akong mga mensahe sa inyo. Let me explain itong unilateral ceasefire. It is not my decision alone. It is the decision of the cabinet. Of course, si John Esperon pati si Secretary Delvin Lorenzana are automatically members of the cabinet. I am a president that seeks peace with everyone. Ang trabaho ko pagka-presidente, hindi maghanap ng away. Ang trabaho ko pagka-presidente, is tignan ko if at all na walang gulo ang Pilipinas. At kayo naman mga militar, there, ever ready to guard the integrity of the Republic, to protect the people. Hindi naman natin alam kung bigla na lang mag-away o may gulo. And it is always a comforting thought that mayroon akong armed forces na ready. Just in case hindi tayo magkaintindihan. Now, ngayon, ang presidency ko is puro peace mission ako. I have to talk to the MI and to the MN, si Noor, pati si Murad, and they are ready to talk about peace. Kasi malala ito, matagal na. Marami nang namamatay dito on both sides. And if I remember right, yung Cotabato uprising started in 1972. Na halos umakyat na ang mga rebelde doon sa PC Hills and the fight was already there. Alam mo, pati itong mga komunista, it's about 40-45 years in the making. Estudyante pa kami, in the early 70s, nakikinig pa kami kay Season. Ano niya, yung mga idealists, were fascinated
ba itong mga revolusyon. Kasi ngayon, 70 years old na, 71, gusto ko, magre-retire na lang ako, napasok ako dito sa presidency. Wala na akong ibang hangarin, kundi na ang kapayapaan na lang ng bayan ko. Kung maari, I plead peace with everybody. I do not want any single loss doon sa kanila o itong sa gobyerno natin. Kung maharap, istorya lang. So I initiated doon sa cabinet talks about peace, and I have to start with releasing the leaders, not release on anything but safe conduct pass for Season, Misuari. Wala namang problema si Murad, walang kaso. At sabay-sabay na lang ang usapan natin towards the end of the year. Ang gusto ko lang marinig sa MI pati MN na yung Abu Sayyaf na yan, wala na ang koneksyon nila. Kasi yung armas ng Abu Sayyaf, yun yung armas nila noon. Kasi pag ayaw nilang bitawan o nakakonekta pa rin sila sa Abu Sayyaf, I do not think there will be a significant result. Pero ang gusto ko, mag-training na lang ako ng marami ngayon, and your armed forces ask for about 20,000 more soldiers. Alam ninyo, pumasok ako sa gobyerno midstream. Ibig sabihin, tapos na yung budget because the budget for this year is prepared by last year at ang budget ko next year is being hammered out now. So kulang ako ng pera, but sabi ko kay Secretary Lorenzana, I might be able to give you one half additional soldiers. Ngayon, nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako, na dagdagan ko yung sweldo ninyo. Wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way, starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. So you will get it. Tsaka, I assure you, walang nagmahal noon sa police na abot sa standard ko. Ang police noon, ng mayor, protektado ko. Mahal ko ang pulis at walang pulis na kukulong doon. Basta ang kasalanan niya may kaugnayan sa trabaho niya. I do not allow policemen to go to jail. Now that I am president, I would like to guarantee all of you that if it is in the performance of your duty, sa pagkasundalo mo, wala kayong isipin. I will also protect you. Huwag kayong mag-isip na baka masabi tayo. Pagka sa trabaho, hirit. Ang problema, kung maghirit ka sa mga babae, wala. Problema mo yan. Kasi problema ko nga eh. Makikita mo doon sa outtaking, dalawang pamilya, the right and the left. Ayaw pa ninyo yan, first time in history. At least ako lang ang presidente naglatad ng dalawang asawa harap-harapan. Hindi nga kaya ng mga generals yan. That's life. Yan talaga ang buhay. May anak ako. Alang-alang na.
Yung nanay, pwede mong baliwali, pero ang anak, adre, iba yan. Dugo yan eh. So you have your salaries. We are doing well. Galing akong Basilan. I would not want to make it clear in public. Pero naghahingi pa si maraming. Sige, bili tayo ng marami para maganda ang score natin doon eh. Alam niyo yan. So, magbili pa tayo ng maraming ganon para hindi na kayo kailangan, malayuan na lang. By the way, when I became president in the past days, binigyan ako ng Macmillan. Yung barrel siguro ganong kataas. The bullet, I think, is special, but it is guaranteed to hit a target 2 kilometers. Depende na lang sa computation mo sa, well, the factor that I have to compute. Sabi ko, ibigay ko yan sa inyo, ibigay ko bukas sa Ismingcom, balutin ko lang, padala ko sabi ko, siguro dito yung mga snipers natin na maganda. Subukan daw ninyo. Kasi kung maganda, magpagawa pa ako ng mga, depende, smuggled ng ano yan eh. But the Macmillan barrel is really famous for accuracy. And you will have it. Yung mga Barrett, bili pa tayo. And I assure you that I will give you everything that you need to have to carry out your mandate. Go ahead. Panahon na ninyo, lalo na ngayon. Sinasabi ko nga sa Pilipino, kayong gustong tumulong ng bayan ninyo, gawain na ninyo ngayon na ako. Do it now. Kasi talaga itong usapan na ito, we cannot talk about a wrong done or intend to do something bad. Pagkaharap mo ako, pinag-usapan natin sa gobyerno, trabaho natin, it can only be the right words and the right sentences. Kaya kung gusto nyo tumulong, ngayon na. And that goes for everybody. So, wala kayong problema. I said, I will protect you. Kaya nga lang ako na is because we have to, alam mo kasi, kung hindi lang ito kadugo natin itong mga, I can say, sige, hanggang kailan tayo gusto mo Pilipino kasi ito eh. So I said, my duty is to find peace for everybody, for my countrymen. Countrymen natin yan sila, kaya lang nawala sa landas. But there is always a time to talk about war and talk about peace. This has dragged on for so long. Kung ginusto rin nila, sa kanila yan. Because ceasefire is ceasefire. Nag-usap kami ng liderato nila kagabi in front of the general sa Congress. Doon ako sa holding room, nandoon rin sila, naglalataran na yan sila eh. O sabi ko tawagin mo, mag-usap tayo. So in front of the generals ninyo, usap kami. Sabi ko, ito yung baraha ko. Tapos ito, ganon, paalis siya, ganon, no, wala yan. Hindi, nagkaintindihan kami. Tawagan ninyo season, I am waiting for his reply. Ngayon, wait and see lang tayo. Marami pa naman tayong problema. Mindanao is racked with trouble. Kung wala natin kalaban dito, punta tayo doon sa Mindanao lahat. May mga sinabi ako na hindi maganda sabihin sa publiko. Tanong na lang kayo sa mga opisyal ninyo. Pero we will be ready. We will be ready for an instant failure. Kung hindi nagkatuluyan, di bakbakan, walang magawa. Ngayon, pag nag-surrender na sila doon sa Mindanao, sa Ulo,
Di maghanap tayo ng away. Gusto ninyo, punta ko kayo bigyan ko kayo ng passport. Mag-istambal lahat sa Panatag. Bukas magtawag na naman yun. Alam mo, high-tech yan sila. They're listening to us. Kasi yung anak kong babae, yung mayor, galit na galit rin. Gusto niyang pumunta ng Panatag. Umawag yung niya, Mayor, kausapin mo yung anak mo, huwag niyang gawin niya kasi tawag ito si Bong, kinausap rin. Nang umari, pigilan lang yung anak ko. Sabi ko, ambasador, galit na galit yung galit na galit yung anak ko. Bakit? Nag-agaw raw kayo ng teritoryo ng Pilipinas. Mabutit na lang, was able to maldita yan si Inday. Nanuntok ng sirip. Gano'n yan katotohanan talaga. Yung problema, yung kapatid niyan, dalawang mga lalaki, mga uto-uto yun sa kanya. Pag sinabi ng babae, go, go, go yan silang tatlo. I had to persuade, sabi ko, we are in a very delicate situation now. And we are talking. So tayo, whatever there is any issue, public, ano lang tayo, restraint. Hindi muna tayo maghanap ng away. At least hindi manggaling sa atin. But we should be prepared. We should be prepared for any event. Just like any other country in this world. We have to have a strong armed forces. We have to have a military that can really protect the people and the integrity of this republic. Kayo yan, trabaho ninyo yan. So that in return, you'll also have everything that you need na hindi kayo madihado sa bakbakan. So, hindi na magtagal kasi medyo hapon na. I do not think I can return by chopper, but I have to go home because I have a very important appointment tonight. Kung madaan kayo ng Davao, maski sino, totoo, sabihin mo lang yung sa magsaysay kami. Ako na ang bahala sa inyo. Hindi na kailangan simple mo lang ang buhay ng sundalo. Maghanap talaga ng inom yan. Pati may maghanap ng babae na makausap. Ito naman. When you are in a strange place, you would always want to, marami doon sa Mindanao yan, gano'n. Marami magaganda sa Mindanao. Kasi kaso lang kayo, pag isang assignment, isang hirit na naman, huwag ka magkalat ng gano'n kasi dishonorable. Well, anyway, I said, ito ang tanda na. I cannot make you happy. But ito ang guarantee ko. Remember this afternoon. I can make your lives comfortable habang hindi kayo nagtatrabaho pataya. Thank you.